Ang mga korap na opisyal dapat patawan ng parusang kamatayan. Sumabog ang galit ng mga nakiisa sa kilos protesta sa EDSA Shrine. Para sa kanyang live Agenda Weekend Report, naroon ang ating kasamahang si Hannah T. Hannah, ano na ang update dyan? Umpisa pa lang ito. Hanggang sa dulo, magkakasama tayo. Yan ang isa sa mga napagkasunduan ng crowd dito sa kahabaan ng White Plains Avenue para sa Trillion Peso March. At as of tonight, hindi bababa sa 50,000 ang mga dumalo sa protesta ngayong araw na puno ng galit sa kahabaan ng White Plains Avenue nang ipanawagan ng komedyanteng si Vice Ganda ang death penalty para sa mga korap. Tapos na raw ang panahon ng mababait at resilient at dapat managot ang mga sangkot sa korupsyon. Patawad kay Father pero katatapos lang ng misa pero Panginoon patawarin niyo kami pero totoo yan. Ito ang wika ng lahat ng mga Pilipinong ninakawan. Para sa akin, hindi nga sapat ang kulong. Dapat patayin ang mga korap na magnanakaw. Ibalik ang death penalty para sa mga korap. Para patayin ang mga magnanakaw, ikulong pati pamilya nila. Politiko ay higit pa raw sa mamamatay tao at higit pa sa terorismo. Dahil namimili lang daw ang mga terorista ng panahon kung kailan dapat umatake, habang ang korupsyon nananalaytay sa bawat araw sa buhay ng mga politiko. Hinamon pa ni Vice Ganda si Pangulong Bongbong Marcos na ipakulong ang lahat ng magnanakaw kung gusto niya umano ng magandang legasiya sa kanyang termino. Emosyonal naman ang aktor na si Iza Calzado dahil nangangamba siya sa kinabukasan ng mga kabataan bilang isang ina at artista. Isigaw natin ang ating galit! Ipahayag natin ang ating sama ng loob! Ang ating panawagan para sa katarungan! Ipakita natin ang ating lakas! Dahil tayo ay malakas, hindi ba? Pilipino, tayo ay malakas! Panawagan naman mismo ni Cardinal Pablo Virgilio David, huwag nating gawing lungga ng magnanakaw ang Kongreso at Senado na ngayoy dinawit ng mga kontratista sa flood control scandal dahil tumatanggap umano ng kickback. Ang protesta ngayon hindi raw tungkol sa politika. Isa itong paninindigan at pagkakaisa laban sa kultura ng katiwalian. Tatandaan po ng gobyernong ito ngayon, sila'y nanalo sa bisa ng konstitusyon na nagpabagsak sa dictatorship noong 1986. Kaya mahalagang i-preserve ang natamo nating demokrasya. Panawagan ni David tanggihan ang patronage politics na kultura ng ayuda, maging ang political dynasties. Ang mga estudyanteng sina Ren at Folin, alas 8 pa lang ng umaga dumating na sa White Plains. Si Ren ipinag-aalala ang education budget na apektado dahil sa laki ng nalikom ng DPWH na pondo pagdating pa lang sa flood control. Hindi naman naniniwala ang paring si Father Jeffrey sa sinumang politikong nagpapakita lang ng pagiging relihiyoso pero dawit naman sa flood control scam. Marami pong naapektuhan, hindi lamang po ang mga UP branches o UP schools, pati na rin po ang PGH dito. Marami pong nangangailangan ng mga Pilipino na nasa daylayan. Sa ngayon po, nararamdaman ko po talaga yung pag-asa, yung hope na magagawa natin to as a country, na mapapatalsik talaga natin ang korupsyon. Hindi man mangyayari ngayon, pero unti-unti. Sabihin natin na insulto yan sa aming pagiging Katoliko bilang mga saksi ng mabuting balita. Na sana hindi parang napipilitan lang tayo ipakita ang katotohanan, kundi taos puso yung paglilingkod sa bayan. Kung anong buhos
lakas ng baha ang dinadanas ng mga Pilipino sa bawat bagyo season. Binahari ng galit at poot ang mga kalsada ngayong araw, partikular na dito sa kahabaan ng White Plains Avenue. And Hannah, dumating daw dyan ang Special Advisor ng Independent Commission for Infrastructure na si Benjamin Magalong. Yes, and actually, sumaglit siya dito sa rally kanina at nagkaroon siya ng short interview. No? Sinabi niya na isang malaking responsibilidad ngayon para sa ICI na maseryosohin yung investigasyon, lalo na't ganito nga yung naging response ng taong bayan pagdating sa anomalies sa flood control projects. At matatandaan natin, kanina pa kasing pinapanawagan ng mga rallyista na dapat merong managot. So, nasa kamay na ngayon ng ICI kung ano na ang next steps pagdating dito sa probe sa flood control scandal. And Sino-sino pa yung mga opisyal na nagpunta dyan, Hannah, at nag-speech or nagpa-interview? Nakuan, isa sa mga for me ay kontrobersyal na bumisita rito sa White Plains ay si dating Governor Chavit Singson, dahil mula doon sa paglakad niya dito sa kahabaan ng White Plains Avenue, siya ay binubuo at kung ano-anong mga pasaring ng mga rallyista sa kanya at sinabing ikulong na yan. At para sa kanila, bahagi si former Governor Singson sa mga korap na opisyal at sinubukan naman natin kunin yung kanyang panig habang naglalakad at sinabi niya ay halo-halo rin naman daw kasi ng opinyon ang taong bayan. At bukod dyan, kanina bumisita rin sina Senador Kiko Pangilinan at Bam Aquino na nagkaroon, na sumama doon sa naging misa kaninang umaga at kasama rin si Bolsie Aquino Cruz na eldest daughter ni late Senator Ninoy at former President Cory Aquino at naging bahagi rin yung ilang mga celebrity. Bukod kina Vice Ganda, nandito rin kanina si Nadine Lustre, sina Ann Curtis at marami pang iba. Balik sa'yo, Ann. Oo, Hannah, malalaking pangalan no, ang mga dumalo dyan. How are things looking now? Marami pa bang tao? You've mentioned kanina mga 50,000 attendees ang crowd estimate. Sa tingin mo ba ay dumadami pa? At ano yung program? Ay patuloy pa ba ngayong gabi? Tapos na yung programa actually, pero from what we can see from where we're standing right now, meron pa rin ilang mga tao na nandito sa White Plains Avenue, pero kanina pa pasado, I think around 6:30 natapos na yung programa. So far, naging peaceful naman itong gathering at nakakita tayo ng ilang mga incident report, no, particular dyan, yung 2 incident reports kaninang tanghali kung saan merong nahimatay na 2 babaeng matanda, pero agad naman itong niresponde ng Quezon City LGU. Balik sa'yo, Ann. Alright, maraming salamat, Hannah T. Live mula sa EDSA White Plains.